mahal nating bayan. Panahon na magbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Maaari na po tayong umupo. At ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo sa entablado upang pangunahan ang pamamahagi. Hinihiling din po natin sa ating kalihim, Secretary Conrado M. Estrella III na samahan ang ating mahal na Pangulo. Inaanyayahan din po natin ang mga benepisyaryo ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage ay mula sa iba't ibang bayan ng Nueva Ecija. Tinatawagan po natin ang mga sumusunod na kumakatawan sa ating mga ARBs. Una, Ginoong Apolinario Peralta ng Bongabon na nagmamayari ng 2 hektaryang lupa, aabot sa 200,000 piso na amortisasyon ang sasagutin na ng pamahalaan sa ilalim ng RA 11953. Ginang Rosalinda Palomo sa bayan ng Karanglan ay may 3 hektaryang binubungkal na lupa, mahigit sa 25,000 piso na amortisasyon ang sasaluhin na ng pamahalaan. Si Ginoong Gil Cabrera Jr. naman ng General Tinio ay humigit kumulang sa 1.5 hectares na may halagang halos 6,000 pisong amortisasyon. Susunod, si Ginoong Romeo de la Cruz ng General Tinio, nagmamayari naman na mahigit sa 2.2 hectares na sakahan at may amortisasyon na humigit kumulang sa 190,000 pesos. Ginoong Ireneo Alas mula naman sa bayan ng Haen, may sariling sakahan na may sukat na mahigit sa 5,200 square meters ay may halagang mahigit sa 2,300 na amortisasyon. Ginang Anatalia Biuda de Badua ay may mahigit sa 1.1 hectare na sinasaka sa bayan ng Quezon at may amortisasyon na humigit sa 8,000 piso. Ginang Julia Frane sa bayan pa rin ng Quezon ay may mahigit sa 5,000 amortisasyon ang magiging dagdag na puhunan sa mahigit 7,500 square meters na sakahan. Ang susunod ay si Ginoong Faustino Dios ng Rizal. May sukat na mahigit sa 3,300 square meters ang kanyang sakahan at may halaga itong mahigit sa 48,000 piso na amortisasyon. Ginang Gloria Sindanong mula sa bayan naman ng Rizal ay may mahigit sa 28,000 pisong amortisasyon sa sinasakang lupa na may sukat na mahigit sa 5,700 square meters. At ang panghuli, Ginoong Jeronimo Lumibaw na galing sa bayan ng Talavera. Siya ay may sakahan na mahigit sa 7,500 square meters at tatanggap na mahigit sa 3,600 piso na condonation. Maraming salamat po. Ngayon naman ay dadako tayo sa ceremonial na pamamahagi ng Agri-Credit Assistance under the ALERT Program or Accessible Loan for Empowered, Resilient, and Transformed Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOS. Tinatawagan po natin ang mga sumusunod na Agrarian Reform Beneficiary Organizations.
Una, Eastern Santo Domingo Agriculture Cooperative na tatanggap ng loan assistance na nagkakahalaga ng 8,631,000 pesos na kinakatawan naman ni May Pinili. Kaagapay Agrarian Reform Cooperative na tatanggap ng loan assistance na nagkakahalaga ng 6,005,000 na kinakatawan ni Arnel Jason Baldedara. Farmers Joint Venture Agriculture Cooperative na tatanggap ng loan assistance na nagkakahalaga ng 5,408,000 pesos na kinakatawan ni Avelino de Guzman. United Nampikuan Producers Cooperative na tatanggap ng loan assistance na nagkakahalaga ng 5,010,500 pesos na kinakatawan ni Desi Diaz. At panghuli, Santa Lucia All Multipurpose Cooperative na tatanggap ng loan assistance na nagkakahalaga ng 4,282,500 pesos na kinakatawan ni Anselmo de la Cruz. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating Agrarian Reform Beneficiaries at Agrarian Reform Beneficiary Organizations. Sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan po natin muli si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Esola III upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa kalihim. Magsiupo po tayo. Maraming salamat sa kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrad Estrella sa inyong pagpakilala. Ang alkalde ng lungsod ng Palayan, Diandre Nicole Cuevas, at lahat po ng ating mga LGU na nandito nakasama natin ngayon. Vice Governor of Nueva Ecija, Vice Governor Emmanuel Antonio Umali, at mga minamahal kong mga kasama sa pamahalaan na nandito upang magbigay ng tulong sa ating mga programa, at ang pinakamahalaga sa lahat ng nandito ngayon, ang pinaka-importante, kayo po, mga agrarian reform beneficiaries na ating binibigyan ng ating condonation at saka financial assistance. Ito dahil birthday ko po, sinamahan po ako ng dalawa kong anak. At yung panganay ko po ay congressman na ito sa 1st District ng Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Ito namang isang anak ko, pangalawang anak ko, yung bunso ko, wala, may kasama yung kanyang mother. Kaya ang sumama sa akin, si Simon, na hinila ko po sa kanila sila. Si Sandro ay busy sa budget ngayon dahil sa Kongreso, yun ang kanilang ginagawa. Si Simon naman, nagtatrabaho sa malaking kumpanya at lagi nakakulong sa opisina. Kaya sabi ko, magpakita kayo para makita ninyo, sumama kayo sa akin, makita ninyo kung ano talaga ang hinaharap ng ating mga magsasaka at ating mga agrarian reform beneficiaries, para alam ninyo kung ano talaga ang pangangailangan sa iba't ibang lugar. Mga kapwa kong manggagawa sa gobyerno, ladies and gentlemen, magandang tanghali po sa inyo lahat.
Talagang tunay ang kasayahan ko dahil napaka-espesyal ng araw na ito para sa akin. Kaya naman, minamarapat ko na kayo ang makasama ko sa araw na ito. Dahil po, ang inyong sipag, ang pagsusumikap, at katatagan ng loob ang siyang nagsisilbing inspirasyon. Hindi lang para sa akin, kung hindi sa lahat ng inyong mga kapwa Pilipino. At kaya't nais namin pagbutihin palalo, araw-araw, ang aming paglilingkod sa bayan. Kung kilala ang Nueva Ecija bilang rice bowl ng bansa, ito ay dahil sa inyong angking galing sa pagsasaka at sa inyong tibay sa kabila ng lahat ng pagsubok sa sektor ng agrikultura. Likas naman talaga sa mga Nuevo Ecijanos ang tibay at tapang tulad na ipinamalas ng mga bayani ng probinsya na ito sa unang sigaw ng Nueva Ecija 128 taon na nakalipas. Ngayong araw na ito, ating ipinagbubuni ang isa pang laban, hindi sa pagdidigma, kung hindi sa magiting nating paghaharap sa mga pagsubok sa buhay. Narito po kami ngayon upang suklian ang inyong sipag, ang inyong dedikasyon at determinasyon na isang munting handog na nawa ay makatulong na higit para sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Simula ngayon, magbabago ang buhay ng 6,000 magsasaka dito sa inyong lugar. Ito po ay 6,000 dahil ito po ay 6,000 lang yung kasya rito. Pero 10,000 sa lahat-lahat ang makakatanggap ng tulong galing sa Department of Agrarian Reform. Dahil maghahandog po tayo ng halos 10,000 certificate of condonation with release of mortgage o yung ating tinatawag na COCROM sa mga benepisyaryo ng reformang pansakahan sa Nueva Ecija sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act. Ibig sabihin nito, lagpas 270 milyong piso ang pagkakautang ng mga benepisyaryo ng agrarian reform dito sa Nueva Ecija. Lahat po, nabura na po yan. Sa tulong nito, maiibsan ang bigat ng inyong mga pasanin at magkakaroon ng ang lahat ng pagkakataong makabangon at makapagsimula muli. Hindi pa ito ang huli naming pagbibigay ng COCROM dito sa Nueva Ecija. Dahil may mahigit sa 4,500 magsasaka na sa inyong lalawigan, aking nan makakatanggap dito ng malapit na darating na panahon. Pangako po yan ng ating magiting na kalihim ng reformang pansakahan. Pareho kami dahil baka hindi ninyo alam, binabati niyo ako ng happy birthday. Itong ating Secretary Estrella, birthday niya kahapon. Kaya yun ang... Kaya nung nag-uusap kami, anong gagawin natin? Anong gagawin natin sa birthday natin? Namin, hindi ba birthday? Dapat may blowout. Ito ngayon yung blowout. Sa kabuuan, mahigit 500 milyong pisong utang para sa lupang pang-agraryo dito sa inyong probinsya ang sasagutin na po ng pamahalaan. Ang pamahalaan po, kami po ay naniniwala na sa pagwawalang bisa ng pagkakautang na ito ay giginhawa ang buhay ng ating mga benepisyaryo. Hindi na kayo mangangamba sa pagbayad sa amortisasyon. Hindi na kayo matatakot na mawala pa ang lupang pinagkukunan ninyo ng pantustos sa araw-araw. Maaari nyo nang gamitin ang perang pinanghuhulog nyo sa lupa para sa inyong pangangailangan. Mahigit 5 dekada na ang nakalipas matapos lagdaan ng aking ama, si Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang Presidential Decree No. 27 na may layuning mabigyan
ng katuparan ng pangarap ng ating mga magsasaka. Kasama din po dyan, nagkataon din po, baka hindi rin po nyo alam, noong nasimulan itong Agrarian Reform Program, ang kalihim po noong panahon ng aking ama ng Department of Agrarian Reform ay ang lolo po ng ating kalihim ngayon, si Lolo Condring Estrella. At siya ang dear, sabi namin, nung ako'y umupo, isa siya sa una na nakausap ko, sabi ko, kailangan naman nakakahiya sa ating mga ninuno na hindi natin matapos ang programang sinimulan nila. Kaya talaga, desidido kami, tatapusin po namin lahat ng Agrarian Reform Program bago matapos ako bilang Pangulo. Kaya naman, hanggang ngayon ay patuloy natin sinusulong ang inyong karapatan, kapakanan at kasaganahan, maging ang kaunlaran sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ngunit, hindi rito natatapos ang ating pagtulong. Maghahandod din ang DAR Nueva Ecija ng pautang na nagkakalaga ng halos 41 milyong piso para sa mahigit na 400 benepisyaryo. Kaisa ng Department of Agriculture, kasama na rin po ang DBP, ang Planters Products Incorporated. Inilunsad na po natin kani-kanina lamang sa Gimba ang Agri, Puhunan at Pantawid Program. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng Interventions Monitoring Card o IMC. Ganito, binigyan ako ng kanina dito sa bibigyan kayo ng ganito na card na magagamit sa pagbili ng binhi, ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa mga accredited merchant. Napakasimple lang po. Nag-demonstration sila kanina. Meron pong makina parang ATM. Basta't haharap mo lang yung card mo na ganyan, babasahin na niya itong mga detalye rito at pwede niyo nang gamitin para meron naman kayong tinatawag na credit para makabili at para makakuha ng inyong mga inputs, ang inyong mga pangangailangan para sa parang production loan para sa pagsimula bawat planting season. Ang hiling ko lang po, patuloy po ninyong pagyamanin ang inyong mga lupain. Makilahok kayo sa mga gawain na magpapaunlad sa inyong komunidad. At tulong-tulong po tayo na paunlarin ang ating buong bansa. Sa tulong ninyo, sa pagkakaisa po natin mga kapwa Pilipino, ito po ay maaabot din natin itong pangarap na matagal na nating hinahanap. Marami pa pong pangarap at plano para sa Pilipinas. Nais kong maging kaagapay ng bawat isa ang pamahalaan. Nais kong mabigyan ng magandang edukasyon, kalusugan at hanap buhay ang bawat Pilipino nagsisikap pagbutihin ang kanilang mga buhay. Kaya sa araw na ito, sa buong bansa, sabay-sabay po tayong naghahandog ng tulong. Sa ginagawa natin po ngayong araw, mahigit 1.3 bilyon na piso ang ating ipagkakaloob sa mahigit 260,000 kababayan natin na nangangailangan sa pamamagitan ng ayuda sa kapos na ang Kita Program o yung tinatawag na AKAP. Gayon din po, sa araw na ito, naglaan po tayo ng lagpas sa 300 milyong piso na pondo mula sa aking tanggapan upang gawing libre ang serbisyo ng mga pampublikong tertiary hospital sa bansa, kagaya ng Philippine General Hospital sa Maynila, sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Lungsod ng Cebu, ang Amay Pakpak Medical Center sa Marawi, at iba pang mga government hospital. Sa mga pasyente po nito, sagot na po namin ang inyong mga gastusin sa araw na ito. Wala na po kayong kailangan alalahanin sa usapin ng mga babayaran. Nawa po ay sa pamamagitan ng mga tulong na ito at sa pagsisikap at pag-agapay sa bawat Pilipino, may tataguyod natin ang isang bagong Pilipinas
nahitik sa mga biyayang bunga ng mga binhing itinatanim natin ngayon. Hangad ko na katulad ng aking kaarawan, ang inyong maghapon at kinabukasan ay maging puno ng liwanag, ligaya at pag-asa. Maraming salamat sa inyong ginawang sakripisyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsisikap upang ang ating bansa ay mapaganda at ang ating mga kababayan ay gumanda ang buhay. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa punto pong ito, mahal na Pangulo, nais po nating batiin ng mga opisyal at kawani ng Department of Social Welfare and Development, pati na din ang lahat ng congressional representatives at ang mga residente sa kani-kanilang distrito kung saan nagsasagawa ng sabay-sabay na pamamahagi ng ayuda sa Kapos ang Kita program ngayong araw na ito. Daang-daang benepisyaryo po ang makakatanggap ng iba't ibang tulong mula sa mga nabanggit na ahensya upang makatulong sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Bukod dito, ipinapatupad ang zero billing sa araw na ito para sa lahat ng pasyente sa mga tertiary level hospital sa tulong naman ng Department of Health. Makikita po sa ating mga LED walls ang live streaming na handog ng Pangulo na kasalukuyang isinasagawa sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon naman po, mahal na Pangulo, nais kayong batiin ng probinsya ng Quezon Province 2nd District. Negros Occidental 2nd District. Okay. Ngayon naman, Pakiway, Bukidnon, 3rd District. At ngayon naman, ang mga taga-Taguig City, 2nd District. Happy birthday, Mr. Ngayon naman, babati ang mga taga Lapu-Lapu City, Lone District. Lapu-Lapu City. Tawagin naman natin ang South Cotabato 2nd District. Second District South Cotabato, happy birthday, Mr. President! Wow! Dumako naman po tayo sa Albay 2nd District. Babati naman po ngayon ang mga taga-Apayao Lone District. Apayao, maligayang Karawang At bilang panghuli ang mga taga-Occidental Mindoro Lone District. Maraming salamat po sa inyong pagbati sa ating mahal na Pangulo sa kanyang kaarawan.
At ngayon naman po, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga benepisyaryo. Hinihiling po natin sa ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Ready? At a count of 3. 1, 2, 3. Bago dahil sa ito ay kinakailangan